Hello, hello, hello! Today magtetest tayo ng bagong battery. Ang brand nito ay B-Cube. 25.6 volts siya or 24 volts na LiFePO4 battery. 200 amp hour ang capacity. Itong battery na to ay provide sa atin ng Solana Cebu Solar. Solar power installer sila na based sa Cebu. Binigay sa atin tong unit na to pero hindi tayo sinabihan kung ano lang ang pwede natin sabihin. So, talagang pinadala nila para matest natin at maipakita sa inyo kung ano yung quality ng battery na to. Una, i-check natin ang voltage. 26.25 volts. Since malaki to, kailangan natin na mas mabilis na charger. So, ang gagamitin natin yung inverter natin. Ito. So, yung inverter din natin, provide din sa atin ng Solana Cebu Solar. Brand niya, Lowsan. Gagawin natin na review to para makita nyo kung anong quality niya at kung paano mag-perform. Bali, kakabitan lang natin ng battery connector at AC input para ma-charge natin siya gamit ang AC. So, kinabit lang natin yung inverter natin sa battery. I-ignore nyo na lang muna itong mga to. Pang monitor lang natin yan. Tapos, ito yung AC input natin. AC output natin mamaya pag magka-capacity test tayo at magdi-discharge tayo ng battery. For now, ito-charge muna natin siya. So, saksak natin to. Automatic siya magte-turn on kapag kinabit nyo yung AC input. Hindi ko napapakita sa inyo yung gagawin natin dito. Meron naman kasi tayong hiwalay na review dito sa inverter. So dun ko papakita kung ano yung mga settings na dapat yung galawin. Pero ang gagawin lang natin ngayon, gusto natin siya mag-charge dito. Ayan, charging na. Pero isiset ko lang yung mga default settings natin. Check natin ang voltage ng battery. 27.1. Iniwan ko na itong nag-charge overnight para sure talaga na mapuno. Ginamitan ko rin yan ng power supply. Ito. Nakaset sa 29.2 volts. Pero 27 lang yung nakuha natin. Okay lang kasi nasa almost 3.4 na. 3.38 yung voltage ng every cell. Mas maganda sana nasa 29.2 para talagang fully charge siya. Pero okay lang yan kasi malapit naman na talaga siya sa 100% na capacity. Which is usually nasa 27.6. Ito nasa 27.1 yung nakuha natin kanina nung kakatapos talaga nating tanggalin yung charger. Huwag na lang tumingin para hindi magulat. Okay, walang spark. Ayan, nakabit na natin ito sa computer. Nakikita na natin yung voltage, 27.3 dito. So, di-discharge natin siya na, lagay naman natin 20. Cut-off voltage natin, 20 volts. Or 2.5 volts per cell. At start na tayo. So, medyo matagal to. Ayan, nagdi-discharge na tayo ng 20 amps. I-verify natin. Ayan, 20 amps. So kung 200 ang power yung battery natin, magtatagal yan ng 10 hours. Sige, balik tayo. After 10 hours. After almost 10 hours, tapos na yung capacity testing natin. Natulog na yung BMS natin. And 18 volts na lang. Charge ko lang ulit and then capacity test ulit tayo one more time just to be sure. Kaya nag-charge ng 50 amps. Yun yung nakaset sa inverter natin. Fully charged na ulit. Check natin yung voltage ng ating battery. So, 28 volts na siya. Mas mataas na kaysa before. Usually, ganun naman. Kapag bago pa, medyo mas mababa. Kapag lagi mong ginagamit, magbabalance kasi gamit yung BMS niya sa loob. Kahit mabagal lang, tataas ng konti. 29.2 nakalagay sa charger natin. Tapos, 28 lang yung nakuha natin kasi hindi pa fully balanced yung cells. Pero okay na yun kasi kapag tinignan nyo, 28.2 divided by 8. 8S yung battery natin. Nasa 3.5 na. Fully charged na yung battery pag ganyan. Magdi-discharge ulit tayo. Pangalawang round. Just to make sure na tama yung nakuha natin capacity before. Yan, balik tayo after 10 hours. Tapos na yung capacity testing natin. So, 2 beses na tayo nag-capacity test para ma-confirm natin yung result. Yung unang capacity testing natin, ang nakuha natin, 195.67 amp hour. Tapos yung pangalawa, 195.98 amp hour naman. So medyo nabitin tayo sa 200 amp hour na capacity. Possible kasi hindi totally balanced yung cells. Kasi kung mapapansin nyo, yung pangalawa natin medyo tumaas, naging 0.98.
na dati ay 0.67. So habang ginagamit nyo yan, possible tumaas pa ng konti kasi ibabalance ng BMS yung cells natin. I-charge muna natin siya, then bubuksan natin para makita natin kung unbalanced ba talaga yung cells at para makita na rin natin yung laman niya. So ayan, natulog na yung BMS. Kahit i-turn on natin yung inverter natin, hindi yan magta-turn on kasi nga tulog yung BMS, hindi niya ma-detect yung voltage kahit na meron tayong AC input. Pag ganyan kailangan yung gisingin. Yan, lalagyan na natin ng power supply to. Ayun, nung nilagyan natin ng power supply, nagising na yung inverter natin. Mag-charge na rin yan mamaya kapag medyo tumaas na yung voltage ng battery. Automatic naman na yan, so hintayin lang natin siyang mag-charge. Balik tayo mamaya para mabuksan natin yung battery. So na fully charge na natin. Ang maganda dito, nakascrew lang yung cover niya. So pwede natin buksan, makikita natin yung loob. Meron siyang plastic na cover sa mga screw niya. Unlike sa iba na rubber, madaling tanggalin. Ito medyo mahirap. So drinil ko siya para meron tayong pagsusungkitan. Kasi kapag hindi, lumulubog lang yung cover niya. So kapag binuksan nyo to, malalaman talaga nila kapag binuksan nyo. Kasi masisira nyo yung cover. At natanggal natin yung screw. Ito yung laman. Ayan. Tignan natin kung ma-slide natin palabas yung battery. Kung pwede lang ba nating hilain. Try natin baliktarin. Nilagyan nila ng silicone sa ilalim to, kaya hindi natin mahila. Kailan babalik ako kapag titignan ko kung paano ko mabubuksan. Wala, hindi siya malalabas nang hindi sinisira yung case. Dito yung BMS niya. May nakaipit na ganito, na foam. Tinanggal ko na at hindi talaga siya gumagalaw. So nakadikit yan sa ilalim. Ang gagawin natin, buksan na lang natin to. Hopefully makita natin yung cells. Yan, buti nakataas yung mga cells at hindi sila nakatagilid. So makikita natin yung mga cells kahit hindi natin ilabas. Ayan. So ayan, okay kasi nakascrew lang yung mga cells natin. So mukha namang okay yung mga cells. I-check na lang natin yung QR codes. Tingnan natin yung production date ng mga cells. Silipin ko lang kung meron nakalagay sa ilalim. Tanggalin ko yung block. So naka-print talaga siya sa cell. Yung iba kasi nilalagyan ng sticker. Ito naka-laser talaga sa cell. Check natin. Ang manufacturer natin, Shoto. Isa rin naman to sa mga sikat na mga manufacturer ng batteries. Hindi ko lang sure kung gumagawa talaga sila ng Life PO4 na battery. Pero yun na nakalagay dito. Yun lang, production date niya, 2022 pa. I'm not sure if katulad to ng James Watt battery na ang sabi nila ay hindi daw totoo yung nakalagay na production date at mas bago. Parang for internal use yung QR code kaya hindi natin makikita. Kaya pag makikita nyo yung QR code, wala talaga siyang ibang data na makikita aside dun sa production date tsaka yun sa manufacturer. Kapag ginamit mo nga yung code nito sa ibang mga scanner, hindi nga nila ma-detect yung manufacturer, ang makikita lang talaga nila yung production date. Na yun nga, sabi ko, ewan ko kung correct yung production date dito sa QR code or pang internal use yung QR code kaya wala tayong makitang data. So kung 2022 yung mga cells, mga 3 years old na yung mga cells, sa physical na appearance naman, mukha pang okay at wala namang nagbo-bloat. Hindi siya nakakompress, so kung wala siyang metal na pang-compress. So kapag etong binili nyo at nakita nyo nagbo-bloat sa side, yun, hindi magandang sign. Pero eto, flat pa naman siya. Check pala natin kung balance nga ba. Yung terminal, 28. So isa-isahin natin yung mga cells natin. So 200 amp hour yung isang cell na nakalagay dito. Tapos 8 yung cells natin. Check natin individually mga cells. 3.5, 3.5, 3.6, 3.32. Ito yung mababa. 3.5, 3.41, 3.54, 3.52. So, halos lahat naman nasa 3.5. May isa lang na 3.32. Ito. So, etong dalawa, medyo mababa.
kaya siguro hindi natin maabot yung full na capacity. Baka hindi na top balance na maayos. Pwede naman maayos yan on its own, pero matagal lang. Kapag lagi nyo ginagamit, magbabalance yan ng konti-konti gamit yung BMS niya kasi meron namang balancer yung BMS. Hindi nga lang mabilis kaya kailangan mong gamitin para mabalance niya kasi kapag nag-charge ka lang siya, nagbabalance. Siguro gagawin natin, try natin ipaabutin ng 3.5 itong mga to, itong dalawa. Kasi umabot na ng 3.5 itong mga to, yung mga 3.4 ngayon. Nag-rest lang yan. So try natin i-charge, fully charge itong dalawang mababa para magpantay sila. And then capacity test ulit natin mamaya. Ngayon, try natin tignan yung BMS niya. May bus bar yung mismong BMS. Mukhang magandang quality naman yung BMS. Ilabas natin para makita natin talaga. So, ayan, nalabas na natin. So, meron siyang malaking heatsink sa likod. Ang brand ng BMS natin ay JBD. Ito yung model, ZP08S002. 200 amps na BMS. Yun lang, wala siyang temperature sensor sa cells. Meron siyang temperature sensor sa mismong BMS, pero sa mismong cells wala. So, now, i-charge natin siya, yung cells individually para matap balance natin. Ito, tsaka to. And then, capacity test tayo bago natin lagyan ng mas mataas na load para ma-test natin yung mismong performance ng cells. Gagamit lang tayo ng power supply na nakaset yung voltage sa 3.5 o 3.65. Medyo matagal to kasi mabagal lang yung charger. Okay, balik tayo kapag fully charge na yung mga cells natin. Ayan, na-charge na natin yung dalawang mababa ang voltage sa cells. Ang voltage nila 3.61. Ito nag-rest na 3.52. Yung the rest 3.41. Resting voltage naman na yan, so hindi na natin sila i-charge. Puno pa yan. Capacity testing ulit tayo. Abutin na naman ito ng mga 10 hours. Tingnan natin kung magbabago yung capacity. Ayan, nag-discharge na. Sige, balik tayo after 10 hours. Ayun, after nating i-balance, umabot tayo ng 202.6 amp hour. So, hindi lang siya talaga na-balance, kaya medyo mababa yung una natin nakuha. At after nating i-top balance, ayan, umabot na tayo ng 202.6 amp hour. Now, i-charge natin siya ulit and then kabit natin itong inverter natin. Lalagyan natin na mas mataas na load para makita natin kung paano siya magpe-perform kapag mas mataas sa 20 amps na yung kinabit sa kanya. Yan, mag-start na tayo maglagay ng load sa battery natin. Mag-charge tayo ng battery. So, may nakakonekto sa charger natin. Let's see if kaya niya yung around 2,500 watts yan. Inverter natin 3,000 watts. Etong battery, ang maximum discharge current niya 200 amps. Maganda, mga nasa 100 amps lang. Kapag ito ang battery nyo, i-pair nyo sa 3 kilowatts na 24 volts na inverter, saktong-sakto lang yung size niya. Hindi ka aabot sa maximum discharge rate niya. Tingnan natin kung ano yung discharge rate natin ngayon. So, ayan, nagdi-discharge tayo ng 110 amps. After ilang minuto pa lang, yung voltage ng battery natin, and 25.6 na. Nag-start tayo ng 28 volts. So, kung nagdi-discharge tayo ng 100 amps dito, aabutin to ng mga 2 oras kasi 200 amp hour yung battery natin. Check natin yung temperature ng cells at BMS natin. Yung cells natin, ayun o, walang mainit. Blue lang. Yung BMS, ayun, wala rin. After 1 hour, tumigil yung ating pag-discharge. Ewan ko kung tumigil ba dun sa charger natin. Check ko pa mamaya. Pero check muna natin yung temperature ng battery. Yung cells, medyo may mga parts na nauminit. Malamig pa naman. Yung BMS nasa 57 degrees. Malamig pa rin. Most likely galing
Galing yung init sa wire. Kasi sa wire umiinit eh. Dito sa connection niya. Ayan o. Pero malamig pa naman yan. 50. I-charge ko muna siguro ulit yung battery. And then uulitin natin yung pag-discharge. Ewan ko kung bakit tumigil. I-check ko sa taas. Baka puno na yung battery natin. Well, 88% pa yung battery natin. Ito yung charge natin. Ewan ko kung bakit siya tumigil. Sige. Uulitin ko na lang yung pag-discharge ulit. Tumatakbo ulit. So, kinontinue ko na lang yung pag-discharge. Ang problema pala ay yung extension ko. So, wala namang problema sa charge at wala din problema yung inverter. Na-trigger niya lang yung parang breaker ng extension. Ni-reset ko lang. Okay na ulit. Na-trigger niya kasi almost 3,000 watts na yung kinukuha natin. 2.4 kilowatts dito. Pero yung hinuhugot talaga nitong inverter, around almost 3 kilowatts na. Ayan o. Ang load natin 2.57 kVA. 80 or 2.46 kilowatts. Almost 3 kilowatts na. Kaya natitrigger na yung breaker ng extension. Ayan. Sige, balik tayo kapag na-empty na. Ayan, namatay na yung inverter natin. Check natin voltage ng battery. 23 volts pa. Kasi yung pinakamababa na voltage, 22 ata yung na-set ko dito. Yun yung pinaka-minimum niya talaga ata. Or 20 siguro. Tapos check ko yung logs natin dito sa pang-monitor natin. Yung graph niya. At ito na yung discharge data natin. Hindi na-record yung pinakaunang voltage natin pero nag-start tayo ng 28 tapos nag-settle na siya ng 25 volts. Ayan, 25.7. Nagkaroon ng... Dito tumigil yung pag-discharge natin. So, tumaas siya ng 26. So, tumigil tayo mag-discharge. Kinontinue natin. Ayan. Hanggang sa bumaba tayo ng 22 volts. Hindi pa talaga natapos to. Tumigil lang ulit yung extension natin. Kinontinue ulit natin. At dito siya nagtuloy. Ito, makikita nyo bumagsak na tayo ng 21 volts. I'm not sure if 20 volts or 21 volts yung nakaset na minimum bago mag-turn off yung inverter, pero yan. Tapos yung pinaka-total na watt hours na nakuha natin, 5,341. At nasa 100 plus, ayan o, 113, 115 yung current natin. Habang tumataas yung discharge current natin kasi bumababa yung voltage. Habang tinatry niya namang i-maintain yung maximum power natin or yung power draw natin na 2,900 watts. Ayan. Umabot pa ng 3,000. Ayan o. So, during yung pag-discharge natin, na more than 2,600 watts na discharge rate, ay hindi naman uminit yung battery. Yung terminal lang natin dito sa connection yung umiinit. So, sa inyo kapag ganon, make sure nyo talagang mahigpit yung mga connection nyo kasi usually dito lang naman siya iinit eh. Tsaka dito sa mga connection natin. Pero yung mismong cells, yung mismong BMS, medyo nag-warm up lang yung BMS natin pero hindi siya uminit. Chinarge ko na rin ito ulit at ito, tingnan nyo yung voltages ng cells natin. Lahat na sila 3.5. Ayan. Kahit yung mababang cell natin before, ayan, 3.5 na siya. So, balance na yung cells natin and habang ginagamit mo yan, hindi naman talaga basta-basta mawawala sa balance yan. Kahit wala siya active balancer. As long as maayos pa yung cells. And again, yung capacity, tanggalin na natin. Ayan, again, ang capacity nito, 5,120 watt hours. Nung dinischarge natin, naabot naman natin yung 5,120. Yun sa graph natin, ang na-record natin, nasa 5,340 watt hours. Kahit sa capacity, yung 200 amp hour, ayun, umabot tayo ng 202.6. Pero yun ay after natin siyang i-balance. Nung hindi pa siya nababalance, ay nasa 195 amp hour pa lang siya. Pero may balancer naman na mabagal yung BMS. So kapag habang ginagamit nyo, itatry niya i-balance yan. Mabagal nga lang. Abutin ng maraming cycles bago mag-balance. Yung BMS, okay din yung quality. Ang wala lang talaga ay wala siyang
temperature sensor sa cell. Pero kung i-prepare mo kasi ito sa 3,000 watts na inverter, katulad na itong ginamit natin, hindi mo talaga maaabot yung maximum na discharge current. Ito, 200 amps. Nasa 100, pinakamataas siguro na nakita natin, 118 amps. So, half lang yan. Ang max charge current nito 100 amps. Etong inverter natin kaya niya ng 60 amps. 50 amps lang yung sinet natin para hindi naman ma-overload yung charger niya. Napupuno niya to in 4 hours. Siguro ang nakita lang natin na negative talaga dito ay yung production date niya na 2022. If totoo yung production date na yun. Tanong lang natin sa seller if ano nga ba kung anong production date ng mga cells na to. Kung totoo man na 3 years old siya, hindi naman ibig sabihin masisira na siya. Kung hindi naman nagamit yung cells, halos minimal lang yung mababawas sa capacity ng cell. Meron kasi tayong tinatawag na calendar aging. Hindi lang natin alam yung exact na effect niya or kung gaano kalaki yung i-degrade niya within yung 3 years na yun. Pero I'm pretty sure hindi naman siya basta-basta masisira. Kung nakalagay dito ay 6,000 cycles, 16 years yun kung isa-cycle mo to once every day. So, 16 years. Bawasan mo ng 3 years yung 16 years. Nasa 13 years pa. So, matagal-tagal na yun. I think hindi naman equal yung pag-degrade ng cells dun sa 365 na cycles. Ewan ko lang kung sinong mas malaki ang na-co-contribute na pag-degrade. Calendar aging ba or yung mismong pag-cycle. Pero yun, pasado sa atin yung battery na to. Link lalagay natin sa description box below. Check nyo na lang. Next ay i-check naman natin tong inverter. Etong inverter na to na nag-perform ng maayos. Nilagyan natin ng more than 2,500 watts na load. Walang beep, walang error na pinakita. Ayos din tong inverter nila. So, sige po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!